Tingnan natin guys kung paano pinapahiya ng mga DDS ang mga sarili nila, no? Sila na mismo ang gumagawa ng kanilang kahihiyan. Tingnan natin itong mga post ni Sasot na nagpapakita na katawa-tawa siya at na talagang nagmukha siyang kahiya-hiya dito. Tignan po natin. Sabi dito sa post niya, dati, let Luzon remain in its US colonial dreams. Free Mindanao. Hashtag Mindanao. Sabi pa niya dito, Hail Datu Digong. Ayan. Pero yung kakakoda niya ng ganyan, napahiya po siya dahil yung idol niya na nagpupush ng idea na ihiwalay ang Mindanao ay bigla pong nag-backpedal. Bumawi po, no? At yan, ito ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni dating Pangulong Duterte, I will repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically even the slightest. It goes for Luzon hanggang Hulo. So, yan po yung sinabi ngayon ng dating Pangulong Duterte. Pero yung mga kuda ni Sasot dati, Free Mindanao, Hail Datu Digong, no? Di ba nakakahiya? Di ba nagmukha siyang syunga doon? Na parang, hindi ba niya nare-realize na parang napapaglaruan siya, no? Yung paninindigan niya na ganito dahil yun yung paninindigan ng idol niya, biglang naging wala nang kwenta dahil binago nung idol niya yung paninindigan nung idol niya. Ilang beses na po yung napahiya si Sasot. Dati natatandaan ko, energetic yan, no? Confident na confident nung diniklara o nung hinamon ni dating Pangulong Duterte ng debate si Justice Antonio Carpio, no? Siglang-sigla yan. Bida-bida yan sa mga followers niya. Talagang parang ang sabi niya, kung hindi ako nagkakamali, no, sa pagkakatanda ko, let's go, Digong. Parang ganun yung sinabi niya doon sa post niya. Grabe yung energy niya noon. Yung tipong confident siya, no, at tiwalang-tiwala siya, malakas ang loob niya na mananalo sa debate si Duterte versus sa Scarpio, no? Biglang bumawi, biglang umatras si Duterte. So, anong ginawa nito? Ng mga to? Todo justification at paliwanag, no, para i-justify kung bakit umatras si Duterte, no? Nang hamon, tapos umatras. So, nagmukha siyang syunga doon kasi energetic siya, confident siya, no? Ang lakas ng loob, overconfident, no? Na tiwala siya na mananalo sa debate si dating Pangulong Duterte versus Justice Carpio. Kaso biglang umatras, 'di ba? Napahiya. Tapos biglang kung ano-anong justification, no? Para hindi magmukhang kahiya-hiya. Tapos yung chacha, no, na sinasabi na may mga prayer rally, tuwan-tuwa sa mga prayer rally kasi against sa People's Initiative, biglang ganito, suportado na ni Digong yung chacha. 'Di ba? Kawawa naman, nagmumukhang katawa-tawa, nagmumukhang syunga. Ito pang isang halimbawa na nagmumukha siyang katawa-tawa at syunga. Sabi niya dito, Bato did not contradict Duterte. BBM was on the list shown to him when he was still mayor. He was removed there, may nagmakaawa po. So malamang nang naupo si Bato as chief wala na. Kaso, ang sinasabi ng PIDEA, BBM has never been part of the list. Never, no? He was never part of the list. So ano yung sinasabi nito na nilista tapos tinanggal, no? Dapat kasi nagpakita siya ng basis, no? Pwede natin paniwalaan yung sinasabi niya kung may basis, no? Kaso, fast forward, February, si Duterte, ayan, tinanggi na sinabing nagpupulburon si BBM. After na sabihin nasa listahan ng PIDEA, after sabihin na meron tayong ganitong uri ng presidente na gumagamit, biglang kambyo, biglang bawi. So, yung gina-justify ni Sasot na naging statement ni Bato, no? Sablay na naman. Walang kwenta. Kalokohan, kasyungahan. Kasi nga, itinanggi na ito, fast forward, itinanggi ni Duterte. No? So, sana ma-realize ni Sas, no, na siya ay nagmumukha ng katawa-tawa. No? Kaya, kung makikita niyo yung mga recent post niya, hindi na siya masyado nagpo-post about Chacha, hindi na siya masyado nagpo-post ng Free Mindanao, Hail Datu Digong, at hindi ko na rin siya masyado nakikita nagpo-post about Polvoron. No? Kasi siguro nabuhusan siya ng malamig na tubig na yung idol niya na sinusuportahan niya ang mga stand ay biglang nag-backpedal at kumambyo. Mga DDS, no? Kailan kayo magigising? Kapag kayo na naman ang namayapag sa 2025 at 2028, good luck na lang talaga sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, mga DDS, maging matalino po tayo, no? Windang-windang ang bansa natin. Huwag niyong sisihin si Pinoy dahil magandang ekonomiya ng time ni Pinoy, nagsimula ang infrastructure, AFP modernization kay Pinoy din nagsimula, no?
Kaso, mas in-emphasize sa mga vloggers na propagandists at mga troll yung mga kapalpakan ni Pinoy, no? Puro hatred, insult, at saka mga black propaganda, satire, fake news, at disinformation ang kinalat kay Pinoy. Pati kay Atty. Lenny, no? Pero ano nangyari? Nabago nyo ba sa changes coming nyo? Sa 3 to 6 months nyo? Wala. Walang napala. Lumala pa, no? Yun lang, ano pong masasabi niyo mga kababayan? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod ng video. Salamat po.